Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Ganap na ngang naglabas ng total gross ang MMFF 2023 ngayong January 7, 2024 nang pinagsama-sama pong kita ng 10 pelikula sa ating takilya sa mga sinehan. Kung saan marami nga po ang nagsasabi na ito ang nag-top 1 na grosser dito po sa MMFF 2023. Ito rin po ang naging dahilan kung bakit na nagkakaroon na naman po ng iba't ibang haka-haka pagdating po sa naging kitaan dito po sa MMFF. Pero kung atin pong pagbabatayan, ito muna yung naging ranking lang po muna ha. Dito po sa US lang muna. Hindi muna natin isasama yung sa Pilipinas dahil wala pa po silang inilalabas na kinita ng bawat movie. Kaya ngayon po, kung marami po kayo napapanood dyan sa tabi-tabi na ito ang bagong ranking ng MMFF 2023 na humakot ng 1 bilyon, hindi pa po yan. Wala pa pong inilalabas ang MMFF pero sila na po ang nagsabi na nasa 1 bilyon na ang kinita ng 10 pelikula. Okay? At dahil nga po dyan, kanila pong in-extend po nila ang naging dapat po kasi tatapusin na po yung MMFF pero kung di ako nagkakamali hanggang January 14 po natin mapapanood ang lahat. Okay, that's Sunday, pangatlong linggo ng Enero. Doon po nila tatapusin ang pagpapalabas ng MMFF. Kaya kung hindi mo pa napapanood, i-extend po nila ito ng hanggang January 14. May mga araw ka pa chance ka pang mapanood dito. Sana wag mong panoorin sa pirata, no? Kasi kung ganun lang din parang hindi na tayo sumuporta, Sana nga po magpatuloy pa yung ganito kalakas, muling nabuhayan, Pero sabi nga nila, iba pa rin talaga, Iba pa rin talaga yung pelikula na nag-top grosser noon, hindi ata MMFF yon pero ito yung umakot ng 1 bilyon, na yun talaga yung top grosser. 1 bilyon, isang pelikula lang yun, pero ngayon 10 pelikula pero umabot ng 10 bilyon. Siguro nga kung paabutin pa nila ito ng Pebrero, maaaring lagpas pa to ng 1 bilyon, Maaaring lagpas pa to ng 1.5 bilyong piso na kikitain, Pero ano nga ba yung sinasabi nila? Ano nga ba yung matunog na sinasabi nilang top grosser ng lahat ng 10 pelikula? Marami yung nagsasabi dito na ang top grosser po natin dito ay yung Rewind. Yan yung sinasabi nila. Rewind daw ang magta-top grosser. At ang sabi pa nga po nila dito, hindi raw, ito ang sabi nila, hindi raw nasusunod yung talagang ganda ng pelikula pagdating sa panlasa ng mga Pilipino, kundi yung talagang popularity at yung istorya. Okay? Kahit pa, kasi ito nga yung sabi nila, tulad ng sinabi ni Adelia Incanan. Sabi ni Adelia Incanan dito, yung Rewind, hindi naman talaga original story yon pero talagang tinangkilik ng marami. Okay? Hindi porket humakot ng napakaraming award, yun yung pinanonood ng mga Pilipino. Ako po ay agree doon. Natin yan, nasaksihan natin lahat yan. 'Di ba? Tulad ng mga pelikula nila Vice Ganda noon, nila Vic Soto noon, hindi man sobrang dami ng kanilang awards, pero sila yung mga nagta-top grosser, 'di ba? Sila yung talagang kumikita. Sa Pilipinas ganun kung sino yung maraming award na makukuha, hindi yun yung talagang kikita ng napakarami, na napakalaki. Okay? Uulitin ko lang po, as of January 7, 2024, wala pa pong latest ranking ng top grosser movies ng MMFF ang inilalabas po. Wala pa po. Pero ngayong araw po, sinabi po nila na nasa 1 bilyon na nga po ang kinita ng MMFF 2023. Okay? At ngayon, ito yung sinasabi nilang top 5. Top 5 sa MMFF. Sinasabi nila ang top number 1 ay ang Rewind, na sinundan naman po ng Gomburza,
na pinangatluhan naman po nitong Firefly. Okay? At pinang-apatan naman po nito pong The Family, a mother and son story, family of two. Nitong sila Alden Richards at Sharon Cuneta. At ang nag-number 5 naman po dito ay yung Malyari. Okay? 5 po yun. Yung 5 pelikulang yun. Yun yung top 5 na kanila pong inirarank batay po sa PEP Philippines. PEP Philippines po yan as of January 7, 2024. Pero ako po ay hindi naniniwala dito sa ranking na inilabas nila. Bakit kanyo? Dahil kung inyo pong pagbabatayan lahat ng official website, lahat po ng official social media ng MMFF 2023 ay wala naman po talaga silang official pang ranking na inilalabas. Okay? Maaaring matunog na matunog kung tayo maglalakbay sa social media, matunog talaga ang Rewind. Sinasabi nila na nasa 600 plus million na raw po ang kinikita nito, At mag-iisang bilyon na rin daw po ito kung i-extend pa ng isang linggo. Pero ang tangi po, ang tanging makakapagsalba po sa atin para makaiwas sa mga fake news ay hintayin po natin ang paglalabas ng official website, official social media nito pong MMFF 2024. Kasi sa iba't ibang version po tulad na lamang po ng nilabas naman po ng Manila Bulletin, ang number 1 daw po doon ay Rewind, number 2 daw po doon ay yung When I Met You in Tokyo, yung number 3 naman po nila doon ay yung Malyari, number 4 nila doon ay yung Family of Two, a mother and son story. Tapos ang number 5 naman po nila doon ay Firefly. Yun po yun, iba't iba. PEP, ito yung number 5. Yung Manila Bulletin, ito yung number 5. Diba? Yung Philippine Inquirer, iba rin po. Gombursa ang number 1 nila. Gombursa number 1, Rewind number 2, tapos Family of Tony Alden ang number 3, tapos Firefly ang number 4, at number 5 naman po ay yung When I Met You in Tokyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanggat hindi pa inilalabas ng MMFF 2024 at 2023, ang lahat ng listahan ng top grossers, wag munang mag-conclude, wag munang maniwala. Okay? At sana nga po nabigyan natin ng kalinawan ang lahat. Okay? Ulitin ko lang, in-extend po ito hanggang January 14. Okay, January 14, extended po 'yan. Mapapanood pa rin lahat sa mga sinihan. At syempre, doon din po natin makikita kung sino nga ba talaga ang nag-top sa bentahan ng ticket. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.